Kailan ka huling nagpasalamat na Kristiyano ang mga magulang mo? Kailan ka huling nagpasalamat na merong godly influence yung mga kamag-anak mo sa'yo? Madalas pinagsasawalang bahala natin. Minsan nga, naiinis pa tayo sa magulang natin na pinipilit tayong mag-worship. Pero naintindihan mo ba yung value niyan? Ang sabi ni Pablo kay Timothy, continue in what you have learned. Bakit? Yung mismong mga magulang mo, yung lola mo, si Eunice and Luis, yung nanay mo at lola mo, sila ang unang nagbalita ng ebanghelyo sa'yo. Magpatuloy ka. Ibig sabihin, pwede mong pagtiwalaan itong mga taong ginamit ng Diyos kasi mahal ka nila. Nakakalungkot maging sa ating henerasyon, ang daming mga kabataan, hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Pasensya na kayo, masakit akong magsalita, but the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. Akala nyo pa nahihirapan kayo ng magulang ninyo dahil iniimpluwensyahan kayo maging makadiyos. Dapat nga kayong maging mapagpasalamat na isinilang kayo sa isang Kristiyanong pamilya. Na kahit hindi sila perfect, kahit na ang dami nilang difficulties, dami nilang mga nagiging pagkakamali, nananatili sila sa pananampalataya. Magpakita naman kayo ng gratitude para kayo magkaroon ng positibong pananampalataya. Ang ating reading ay mula sa 2 Timothy 3:10-17. Pakinggan niyo po ang salita ng Panginoon at samahan niyo ako sa pagbasa. 2 Timothy 3:10-17. You, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecutions and sufferings that happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra, which persecutions I endured, yet from them all the Lord rescued me. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. While evil people and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Please join me in a moment of prayer. Father God, thank you for meeting with us this afternoon. Salamat, kinatagpo mo kami sa pamamagitan ng aming awit pagsamba. Sa mga pagkakataon na ito, Panginoon, sasambahin namin kayo sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita. Gabayan niyo po kami. Ang iyong banal na spirito ang maging tunay naming guro habang kami nakatanghod lamang sa pagkilos at kumpas ng iyong kamay. Wala kaming ibang Diyos, wala kaming ibang Panginoon kundi si Kristo Jesus. Siya lamang ang aming kinikilalang Hari at Panginoon. Kaya Lord, mangusap po kayo sa amin. Luwalhatiin niyo po ang inyong sarili sa aming kalagitnaan. Baguhin niyo kami ng iyong salita. At nag-iisa kang maluwalhati sa aming pagtitipon ngayong hapon. Salamat po sa pagkakataong sambahin ka. Pinupuri ka namin, dinadakila, itinataas. Sa ngalan lang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen, amen, amen. Makakaupo na po ang lahat. Ang atin pong mensahe, pinamagatan nating How Scripture Sustains Our Perseverance. How Scripture Sustains Our Perseverance, the ABCs of persevering in the last days through God's Word. 2 Timothy 3:10-17. 2 Timothy 3:10-17. Ang atin pong mensahe ay binubuo ng apat na sangay. Yung atin pong first point, dito sa How Scripture Sustains Our Perseverance or the ABCs of staying strong in the midst of difficulties during the last days. Point number 1, accept and follow godly examples. From verses 10-11. Kung gusto nyong maging epektibong Kristiyano, maghanap kayo ng mga pwede ninyong gayahin. Mga mahusay na halimbawa kasi hindi nagkukulang ang Kristyanismo sa mga ganyang bagay. Accept and follow godly examples. 2, brace yourself for persecution and opposition. Huwag mo nang linlangin ang sarili mo na magiging maayos ang lahat.
asahan mo, i-expect mo ang mga persecution kasi darating yan. Kung si Kristo ay nireject ng sanlibutan na ating ginagalawan, anong ina-expect mong gagawin niya sa inyo? I-reject ka rin. So humanda ka dahil magkakaroon ng opposition, ang persecution mula sa mundong ating ginagalawan. Ikatlo, letter C, continue in the faith, firmly believing the Bible. Kung meron man tayong salalayan, meron man tayong pwedeng gamitin para manatiling matatag sa pananampalataya kay Kristo, yun ang kanyang salita. Lahat ng mga bagay na inaasahan natin, lahat yan kukupas, lilipas. Heaven and earth will fade, only the Word of God will remain. Kaya nga ang salita ng Diyos lamang ang ating panghahawakan. So continue in the faith, firmly believing the Bible, verses 14 to 15. And finally, learn to defend the absolute centrality and sufficiency of Scripture, verses 16 to 17. Lahat tayo tinatawag ng Diyos, hindi lamang to make disciples, kundi maging handang ipagtanggol ang ating pananampalataya. We are called to do apologetics, mga kapatid. Learn to defend the faith. Learn to be ready to give the hope for this salvation that you have. At lahat yan nag-uugat sa salita ng Panginoon. You better believe it, the Bible is under attack in our generation. It is under attack. Bilang mga mananampalataya, bilang mga Bible-believing Christians, you must learn to defend the truthfulness of Scripture. Yan po ang magiging alo ng ating talakayan. Sa pambungad, mga kapatid, ito yung ating big idea. Makinig po kayong maigi. Kasi sa tingin ko, ito yung alon, ito yung laman ng argumento nung may katha ni Apostol Pablo. The big idea, a faithful follower of Christ and minister of the gospel shall persevere in these difficult last days through the examples of godly mentors and the sufficiency of God's eternal word. Makakayanan natin yung mga pagsubok ng huling mga araw. Paliwanag ni Pastor EJ last Sunday, di ba? Na tayo ay nasa gitna na ng last days. Nasa pagitan niya ng unang pagdating ni Kristo at ng kanyang muling pagbabalik. We are now living in the last days. At madaming mga persecutions and difficulties tayong makakaharap. Anong dapat gawin? Maghanap ng ehemplo. At manatiling nakaugat sa salita ng ating Panginoon. Para lamang mas lalong lumalim ang ating pangunawa sa salita ng Panginoon. The second letter to Timothy is one of the three pastoral epistles. Kasama dyan yung 1 Timothy and Titus. These pastoral epistles are attributed to Apostle Paul by many conservative scholars. Hindi tayo tumitingin sa mga liberal scholars, laging konserbatibo lamang ating tinitignan. Pero halos lahat ng mga conservative scholars, they believe that the pastoral epistles were all authored by the Apostle Paul. Bakit pastoral epistle? Kasi mga pribadong liham ito sa kanyang mga kamanggagawa. Hindi ito general epistle na liham ng isang apostol para sa buong iglesia. Hindi. Liham ito na personal. Sa kanyang kamanggagawa. Sa kanyang son in the faith na si Timothy. This letter, this book, is a highly personal and emotional letter addressed to Timothy, a fellow missionary, a ministry protege, and son in the faith. Diyan pa lamang dapat maging malinaw na kung paano nyo dapat hinahandle yung Word of God. Yung genre ang nagdidictate ng ating paghandle mga kapatid. Hindi yung ating mga agenda sa simbahan. This is a pastoral epistle. Also, it is classified as a farewell discourse. Farewell discourse, bakit? Because it contains Paul's warm personal encouragement and final instructions to Timothy while Paul is awaiting his impending execution in the Roman capital. Nung sinulat ito ni Pablo, mga kapatid, binanggit na ng mga naunang pastor, nakakulong na siya. At meron na siyang inkling, meron na siyang idea na ito na ang huli, ito na ang wakas. Dito na siya mamamatay. At yun nga ang nangyari, habang winter, habang tagginaw, dumulong ang pugot na ulo ni Apostol Pablo sa puting niebe doon sa Jerusalem. He was executed after this. Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid. Pag magbabasa kayo ng Bible, buksan ninyo hindi lamang inyong isip, kundi ang inyong puso. Arukin ninyo ng mahusay yung damdamin sa likod nung sumulat.
Sa ganung paraan, matanggap natin ang tama yung puspos na kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kasi kung ipipilit natin yung ating mga agenda, yung ating mga pananaw, at lalampasan natin ng konteksto ng sumulat, yung authorial intent, anong mangyayari? Nagsasalita lang tayo ng ating opinion. Mukhang salita ng Diyos pero hindi. Ang tawag doon, out of context. Now, Paul gives clear indications in this letter that he knows his departure is soon at hand. So he wanted to encourage Timothy in his ministry. Alam niya mamamatay na siya. At para sa isang tao, para sa isang lingkod ng Diyos na mahal ang simbahan, pag alam niyang ililipat na siya ng Panginoon ng assignment from physical to eternal, anong gagawin niyan? Maghahanda siya. Hindi niyan papayagan na mapahamak yung simbahang mahal niya. Magre-ready yan ng mga taong hahalili at irelyebo sa kanya. Katulad ng Deuteronomy at 1 Chronicles. 2 Timothy contains a leader announcing his forthcoming death, presenting final instructions, and passing on the baton of his mission to a successor. Ganun kalalim yung damdamin sa likod ng liham na ito. Na madalas, pag binabasa ng mga Kristiyano, hindi nila pinapansin. At dahil doon, hindi nila nararamdaman yung mapagbagong kapangyarihan ng salita ng Diyos, the transforming power of the Word of God. You need to read God's Word according to its context. You need to understand its history, the history behind. Ito yung kasaysayan niyan. Lumiham siya sa kanyang nakakabata, mas batang kapwa-pastor, na binigyan niya ng oportunidad maglingkod, na tinulungan niyang lumago sa pananampalataya. Kasi inaasahan niyang siya ang halili, rerelyebo, pag kinuha na siya ng Panginoon. Kung tutuusin, napakalungkot ng konteksto. Pero hindi yun ang mababanaag natin kay Apostol Pablo. Kasi naintindihan ni Pablo, the Lord can save from death through death itself. Kaya kang iligtas ng Diyos mula sa kamatayan sa pamamagitan ng kamatayan mismo. Kasi para siyang Kristiyano, to live is Christ and to die is gain. Naghahanda siya ng kanyang kapalit. Pero hindi siya malungkot. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Kasi alam niyang magpapatuloy ang gawain ng Panginoon dahil kay Lord ito. In this letter, brothers and sisters, Paul focuses on pastoral ministry, church leadership, apologetics, yung defending the faith against false teachers and false teachings, and then persevering in suffering. Yan ang laman. Yan ang alon ng mga argumento ni Pablo dito sa buong teksto na ito. Paul urges Timothy to continue and be faithful. Magpatuloy ka, Timothy, despite severe persecution and opposition. Despite persecution and opposition. Obviously, malinaw mga kapatid, Paul was concerned about Timothy. Why? Because he knew that he was struggling, having health problems, being opposed by impostors, and doubted for his young age. Madalas sa ating panahon, ang gusto natin, yung lamang matatanda ang pwedeng pagkatiwalaan. Hindi yun totoo. Ang dami kong kilala mga matatanda, walang kinatandaan. Dapat handa tayo tanggapin at tulungan yung mga mas nakakabatang mga pinuno, mga nangunguna, mga pastor, dahil sila ang magmamana ng ministry na ito. We must learn to ready the next generation. Now, Paul sought to encourage Timothy by his own testimony. By his own testimony of having fought the good fight and finished his own race. Chapter 4, verse 7. He wanted Timothy to do the same. Nakibaka ako. Sumali sa takbuhin. Tinapos ko ang takbuhin. Ngayon, ikaw naman, Timothy, magpapatuloy nito. I'm passing the baton to you. Yan yung liham. Pag hindi nyo natanggap, nakita yung damdamin sa likod nito, pag hindi kayo nauga ng mga struggles and difficulties nung sumulat nito, hindi nyo mauunawaan kung paano kayo dapat mabago ng makapangyarihang salita ng Diyos.
To help us understand the context of our text under study, 2 Timothy 3:10-17, here is an exegetical outline courtesy of Dr. Thomas Constable. Meron akong konting tinwik pero kay Constable itong outline na ito. Napakahalaga kasi na pag hindi sa atin galing ang ideya, ina-acknowledge natin. Hindi natin binobroadcast sa pulpito ang ang mga bagay-bagay, mga katuruan na hindi naman sa ating isip galing. Integrity ang tawag doon, mga kapatid. Anong sabi ni Constable? Ito daw tekstong ating pinag-aaralan is about directions concerning the last days. Napakamalaking pagkukulang sa iyong exegesis at saka homiletics, sa iyong pagtuturo kung hindi mo babanggitin yung last days. Kasi yun ang overarching theme nitong chapter 3. Kung paano makakasurvive dun sa difficult times of the last days. Sabi ni Constable, ito daw laman nitong chapter 3 from verses 1-9, tungkol sa characteristic of the last days. Verses 1-5, love of money and pleasure. Verses 6-9, depraved living and thinking. Pero yung teksto natin under study, verses 10-17, about persecution and perseverance in the last days. Paul's testimony, all Christians persecuted in verses 10-13. And finally, the centrality and sufficiency of God's word in verses 14-17. Yan po yung laman ng teksto. Gusto niyong mabago ng salita ng Diyos? Basahin niyo ito at aralin niyo ito ayon sa konteksto niya, sa kasaysayan, konteksto niya sa wika. At mararanasan niyo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritong tunay na may akda nito, mga kapatid. Sa ating aplikasyon, sa ating mga discussions, ito ang ABCs of persevering in the last days through God's Word. Paano tayo makakasurvive sa last days? Ito po yung ABCDs. A, accept and follow godly examples. 2 Timothy 3:10-17. Accept and follow godly examples. Mga kapatid, you need to know and submit to people worth imitating. Verse 10. You need to follow and submit to people worth imitating. Verse 10. Tingnan niyo po ang sabi ng teksto. You, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness. Emphasis on the followed. Sige, pindot pa. Sige pa. Isa pa. Yan. Emphasis on the followed. Pinakikita dito na talagang sumubaybay si Timoteo sa mga katuruan at buhay ni Pablo. He followed closely. Na-identify niya na mahusay na halimbawa si Pablo. At anong ginawa niya? Nagpasakop siya. Hindi niya pinilit ang kanyang sarili. Bakit? Alam niyang darating din yung kanyang panahon. Pero habang nandyan pa yung leader na nauna sa kanya, ipagpapasakop niya ang sarili niya doon. Ibang klase yung attitude ni Timothy. Napansin niyo ba? Napansin niyo ba? Anong masasabi natin dito? Sabi niya, you, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness. Anong klaseng tao si Timothy? Timothy was a humble follower. Sige, pindot. Diretso pa. Sige. One more. Yan. Timothy was a humble follower. Alam niyo dahil matanda na yung lingkod, pag nagdadrive ako sa expressway, hindi katulad nung dati na ang bilis-bilis kong gusto ko mauna sa lahat. Ganun pala pag tumatanda, nagme-mellow down ka. Ang ginagawa ko ngayon, pag nasa highway, hinahanap ko kung sino yung mga kasabay kong sasakyan na maingat at mahusay magmaneho. At ang gagawin ko, ipalalagay ko ang sarili ko sa likuran ng sasakyan na yon. Pag ginawa ko yun, nagiging mas madali ang pagdadrive ko. Kasi meron akong sinusundan. Ganon din ang ginawa ni Timothy kay Pablo. Pinagpasakop niya yung kanyang sarili, yung buhay niya dito sa naunang pinuno. Bakit? Alam niya na sa pamamagitan noon, mapagpapala ng Diyos ang kanyang buhay. Napaka-humble na tao ni Timothy. Paano niyo mo ba malalaman kung humble ang isang tao? Humble ang isang tao pag naunawaan niya na kailangan niya ang iba. Yung taong ang pakiramdam niya, I don't need anything from anybody, proud yung mga ganong klaseng tao. We all need each other. Kailangan natin ng isa't isa. Kinakailangan natin i-acknowledge yun.
Dahil ang banal na spirito, binigyan tayo ng iba't ibang mga spiritual gifts para tayo puwersahin kailanganin ng isa't isa. At may papakita natin ng ating kababaang loob kung tayo ay magpapasakop sa ministry ng iba. Kahit di hamak na malaki ang distansya ng edad ko kay Pastor EJ, pero pag siyang tumatayo sa likod ng pulpitong ito, ipagpapasakop ko ang sarili ko ng lubusan. I will sit under his preaching of the word and I will submit myself to him. Why? Because we were all created that way. Kailangan natin ng isa't isa. Ang pinakahambog sa lahat, yung taong pakiramdam niya, wala siyang pangangailangan para sa iba. Pero in reality, kailangan ko kayo. At sa totoo lang, kailangan nyo rin ako. Yun ang reality ng buhay. Yun ang dynamics ng buhay Kristiyano. Na ipapakita natin yung ating kababaang loob pag gina-acknowledge natin our need for others. Humble ka ba? Yung mga taong hindi humble, madalas, they project themselves larger than life. Pinoproject nilang sarili nilang ang galing-galing, ang husay-husay, walang pangangailangan sa iba. Malalaman nyo kung sino yung mga taong hindi humble. Kasi lagi nilang itinataas ang kanilang sarili. Sa pagkainan, lagi nilang iuupo ang sarili nila dun sa best seat in the house. Katulad ng sabi ni Kristo. Pag nagkukunan ng litrato, nagkukodak-kodak, kinakailangan, nasa gitna siya palagi. Siyang center of everything. The world revolves around him or her. Alam na alam yung proud na tao. Hindi kayang maglagay ng sarili sa likuran. Pero ang isang taong humble, pag hindi siyang inilalagay ng Diyos na mauna, ipinagpapasakop niya ang sarili niya sa iba. Naghahanap siya ng mga leader na pwede niyang sundan para maging mas madali ang buhay. Parang pagdadrive lang sa expressway, mga kapatid. Timothy was a humble follower. Ano pa? You need to be good examples to others always. Mga kapatid, para tayo makasurvive, hindi lamang tayo dapat humanap ng mga examples para sa ating sarili, tayo mismo dapat mabuting halimbawa sa iba. Tignan niyo po ang ginawa ni Apostle Pablo sa verse 11. Sabi niya, my persecution and sufferings that happened to me at Antioch, at Iconium and Lystra, which persecutions I endured. Sige, next. Sabi niya, I endured. Ibig sabihin, at this point, nagbibigay siya ng testimony. Ito yung mga persecutions, ito yung mga difficulties, ito yung mga sufferings na pinagdaanan ko. Nagbibigay ako ng testimony sa iyo, Timothy. Bakit niya yung ginawa, mga kapatid? In an attempt to set himself as an example to Timothy. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Hindi lang kayo tinawag ng Panginoon na magpasakop sa pangunguna ng iba. Tinawag din kayo ng Diyos manguna sa iba. Yun ang dynamics ng buhay Kristiyano. Sabay kang tinatawag na maging tagasunod at maging tagapanguna. Kinakailangan mo lang hanapin kung saang sphere of influence ka niya nilalagay bilang leader at saang influence ka nilalagay bilang follower. Pero sabay na nangyayari yan. Kaya please, nakikiusap ako sa inyo. Lalo na sa loob ng inyong tahanan, maging mahusay kayong halimbawa ng pag-ibig ni Kristo. Maging mahusay kayong halimbawa ni Kristo sa inyong sariling tahanan. Maraming mga kabataan ang layo-layo ng damdamin sa Diyos. Bakit? Kasi hindi nila makita, lived out yung faith ng kanilang mga magulang sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Nagmamakaawa ko sa inyo, nakikiusap. Be a good example. Maging mahusay na halimbawa. Alam niyo, sa loob ng mahabang panahon, 7 taon ako nagpastor sa Maynila, 8 taon sa Tarlac, 16 na taon dito sa Pampanga. Mahigit 30 taon na ako nagpapastor, mga kapatid. At sa dami-dami ng mga pagdurusang pinagdaanan ko, yung anak kong lalaki, sabi niya, ayaw kong maging pastor. No way, yan ang sabi niya. Hindi mo naman siya masisi kasi nakita niya yung mga struggles ng buhay ko, kung paano ko nireject ng mga tao, kung paano ko inabandon maski ng mga taong tinuring kong sarili kong mga kaibigan.
Sabi niya, ayaw niya magpastor. Pero hindi ako humintong manalangin eh. Hindi ako humintong magpakita ng isang mabuting halimbawa sa loob ng aking sariling tahanan. Nagpapasalamat ako sa Panginoon pagkatapos niyang gumraduate ng college, sabi niya, Dad, kung tatawagin ako ni Lord, I will say yes to serving Him. Oh, praise the Lord, sabi ko. Yun na yata ang isa sa pinakamasarap na damdamin para sa isang magulang na yung anak mo magpakita ng kahandaang maglingkod sa Panginoon mo. Na alam mong nag-alay ng kanyang buhay para sa iyo para tubusin ka. Wala na yatang mas matindi pang kagalakan. Kaya nakikiusap ako sa bawat isa sa atin, let's set ourselves as good examples, excellent examples of faith in our own households. Noong unang panahon, dito mismo sa GCF Pampanga, isinulong natin na ang disciple making dapat una sa lahat nangyayari sa loob ng tahanan. You need to disciple your own household. Ang dalangin ko, magpatuloy tayo sa ganung klaseng kaisipan. Huwag ka lang umabot ng mga tao sa iyong kapitbahay sa barangay, higit sa lahat, abutin mo ang iyong sariling tahanan. Doon ka magpaka-Kristiyano sa loob ng bahay, sa harap ng iyong sariling asawa, sa harap ng iyong sariling mga anak. Sa ganung paraan, maging makapangyarihan ang ating testimonya at patotoo at makakilala ang marami kay Kristo. Be a good example. Bukod pa dyan, you need to teach well, live better, love best, but glorify God alone. Teach well, live better, love best, but glorify God alone. Tingnan niyo po ang sabi ni Timothy sa teksto. Sabi niya, you, however, have followed my teaching, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecutions and sufferings that happened to me at Antioch, at Iconium and Lystra, which persecutions I endured, yet from them all, the Lord rescued me. Sige, isa pang pindot. Emphasis on the Lord rescued me. Anong sinasabi ni Pablo dito, mga kapatid? Hindi siya nakasurvive sa mga opposition, sa mga difficulties, sa sufferings ng buhay dahil magaling siyang lalaki. Nakasurvive siya, bakit? Dahil ni-rescue siya ni Lord. Ano bang ibig sabihin ng rescue? Ibig sabihin, hindi niya kayang iligtas ang sarili niya. Kinakailangan may dumating mula sa labas para siya akayin at iligtas. Yun ang ibig sabihin ng rescue. At gano'n ang nangyari sa kanya. Anong pinamamanhik ni Pablo dito, mga kapatid? Sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, sa survival natin sa buhay, you need to understand, God alone must get the glory. God alone must get the glory. Hindi ka nakasurvive dahil magaling kang tao, kundi dahil mabuti ang Diyos. Dahil mabuti ang Diyos, period. The Lord's rescue of Paul from his persecutions is a reminder of God's faithfulness. You and I can trust in God's deliverance, knowing that our God is sovereign over all circumstances. Ang Diyos lang talaga may kapasidad na magligtas. Kaya nga hindi natin tinatawag ang Diyos na hero. Ang tawag natin kay Kristo, Savior. Hindi siya tinatawag na bayani. Ang tawag natin sa Kanya, tagapagligtas. Kasi wala tayong kapasidad na iligtas ang ating sarili. Hindi siya isang example na tutularan lang natin. Isa siyang aktibong tagapagligtas na kung hindi siya darating, hindi siya kikilos, walang mangyayari sa atin. Yun ang ibig sabihin ng saviorship. Yun ang ibig sabihin ng rescue. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyong pagtiwalaan yung sarili. You will be frustrated with yourself. And in eternity, you will be all the more frustrated. Kasi kung magtitiwala ka sa sarili mong gawa, darating ang panahon, sa harapan ni Kristo, sasabihin niya, get away from me. I never knew you. Ang mga tunay na Kristiyano, ayun lamang nagtitiwala sa full saviorship ni Kristo. Yun ang mga tunay na Kristiyano. Kahit magsuot ka pa ng t-shirt na you are a Christian, maglagay ka ng bumper sticker sa likod ng iyong sasakyan, hindi yun totoo. Kung hindi ka nananalig na si Kristo lang ang tagapagligtas. Jesus alone rescues, Jesus alone saves. Philippians 3:17 tells us, join one another
in following my example, brothers, and carefully observe those who walk according to the pattern we set for you. Maski dito sa Philippians 3:17, sinasabi ni Pablo, kung gusto nyong mabuhay ng tama bilang Kristiyano, mag-identify kayo ng mga Kristiyano na nauna sa inyo sa pananampalataya at sundan ninyo ang kanilang halimbawa. Hindi nyo kinakailangan maging trailblazer all the time. Kasi mayaman sa halimbawa ang Kristyanismo. Yan ang heritage ng Christian faith. We have a lot of those who went before us. You need to value their contribution by submitting yourself to their example. Meron ka bang tinuturing na mentor? Meron ka bang tinuturing na example ng Christian faith sa life mo? Yun ang mahusay na pamumuhay Kristiyano. Yun ang humble way of living the Christian life. Ina-acknowledge mo na kailangan mo ang iba. Ano pa, mga kapatid? Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 11:1, you are to imitate me just as I imitate Christ. Follow me as I follow Christ. Sinong klaseng tao ang kayang magsalita ng ganito? Sundan niyo ako katulad ng pagsunod ko kay Kristo. Eh di yung taong honest to goodness, may integrity, tunay na sumusunod sa Diyos. I will never be able to say, follow me, kung hindi ko sigurado sa puso ko na hindi ko kayo ililigaw. Pero si Pablo, kaya niyang sabihin yan, bakit? Totoo sa kanyang puso. Malalim ang kanyang tiwala kay Kristo. Alam niya na hindi mapapahamak ang lahat ng susunod sa kanya dahil nakatitiyak siya sa mga pangako at salita ng kanyang Panginoon. Imitate me as I imitate Christ. Meron ba kayong mga ini-imitate? Yung iba namang mga Kristiyano kasi, ayoko mag-imitate. Gagawin pa ang lahat para maiba. May mga naunang Kristiyano, iibahin nila yung mga sistema. Bakit? Para lang maiba. For the sake of being different. Instead na ipagpatuloy yung pag-imitate sa mga worthy examples, anong ginagawa nila? Iniiba nila para yung kanilang style ang lumutang. Yung kanilang persona ang manatiling hinahangaan. Nakakapangilabot yun, mga kapatid. Mag-ingat. Maghanap kayo ng katulad ni Apostol Pablo and follow godly examples like him. Second point, brace yourself for persecution and opposition. Mga kapatid, humanda kayo please. May mga pagdurusang darating sa inyong buhay. I don't have the heart to deceive you that all will be well. No. I want to be honest with you. Life will be difficult. Yung sinasabi ng iba na pag naging Kristiyano ka, mawawala mga problema, masosolve ang lahat. Hindi yun totoo. Wish ko lang totoo, pero hindi. May mga pagkakataon pa nga dahil sa iyong Christian profession, things will be more difficult for you in the office. Things will be more difficult for you in the school. Why? Because you don't want to compromise your morality. You don't want to compromise your faith. If you live a godly life in Christ Jesus, you need to brace yourself because you will be persecuted. You will be opposed. Maging handa na tayo dyan, mga kapatid. So please brace yourself for persecution and opposition. Desire to live godly despite the difficulty, please. Kahit mahirap ang sitwasyon, desire to live godly. Tingnan niyo po ang sabi ni Apostle Paul, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. No ifs, no buts. Kaya nga ang tanong ito, napapersecute ka ba? Kasi kung hindi, malaking possibility that you're not desiring in your heart to live a godly life in Christ Jesus. Kasi absolute yan absolute statement yan All who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. It is your birthright to be opposed by this wicked and fallen world. Persecution, mga kapatid, is normal. So please be strong and be courageous. Because persecution will come along. Sino dito hindi pa napapersecute? Taas nga yung kamay. Aba, lahat pala kayo nakaranas na. Congratulations. You can now wear the badge of Jesus Christ. Bakit ko sinasabi yan?
Kasi si Jesus mismo ang nagsabi, kung ako tinalikuran at hindi tinanggap ng sanlibutan, kayo rin ire-reject ng sanlibutan na ito. Hindi mas mataas ang tagasunod sa kanyang Panginoon. If the world hated Christ, this world will hate you also if you are a follower of Christ. Mga kapatid, please listen and listen well. The world we live in is a fallen world. And the fallen worldly system hated Christ, our master. And because of that, our profession of faith in Christ, this world will hate us also. Aside from this, please take note that the message of Christianity is countercultural. The message of Christianity is very, very offensive to unbelievers. Bakit ka tatanggapin ng mundo? Ang mensahe mo napaka-caustic, napaka-offensive. Ano bang mensahe ng Kristyanismo? For all have sinned and fallen short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan, di natin kaya ligtas ang ating sarili. You're a flake. Sa wikang Pilipino, isa kang balakubak. Wala kang kwenta. Hindi mo nga kayang iligtas ang sarili mo. You're steeped in sin. You can only be saved through your faith in Christ. Can you imagine how offensive can that be? Bukod pa dyan, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Yung exclusivity ng Kristyanismo, napaka-offensive. Imagine niyo ang mensahe niyo sa Islam, sa Buddhism, sa ibang mga religion, sorry, hindi kayo makapagliligtas. Kasi ang sabi ng Bible, si Kristo lang ang tagapagligtas. How offensive can you get? Kaya nga when you are living out the Christian life, you will be persecuted. Why? Because the world hated our master. Because we have a counter-cultural message. Because we have a very offensive gospel. Pag hindi kayo kinamumuhian ng mundo, ibig sabihin you are not living out your Christian faith well. Yun ang reality. I don't want to judge you. You be the judge of yourself. Kung hindi ka napapersecute, ibig sabihin yan, hindi ka kasi malalim. Sumunod at sumamba sa iyong Panginoon. So understand that the call to live godly lives is central to Christian identity. This involves aligning our actions, our thoughts, and desires with the teachings of Jesus Christ, even when it leads to opposition and persecution. You need to expect persecution. Also, please live a Christ-centered life. Despite all this, live a Christ-centered life. Tignan niyo ang sabi sa verse 12, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus. Emphasis on the life in Christ Jesus. Ang buhay natin talaga ay si Jesus. Jesus is our life. You have absolutely no life apart from Christ. You need to understand that very well. Wala kang buhay sa labas ni Jesus. You're alive only because you are in Christ. That's why we declare Jesus is our life. Si Jesus ang ating buhay. Yan din ang sabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili. Ako ang buhay at muling pagkabuhay, sabi niya. Ang sino mang mananalig sa akin, bagamat mamatay, ay mabubuhay na magmuli. I am the resurrection and the life. Yan ang contention ni Kristo tungkol sa kanyang sarili. Yan ang kanyang claim. Siya daw ang buhay. Is Jesus your life? Is Jesus your life? Please. Live a Christ-centered life. Be rooted and built up in Christ. Be rooted and built up in Christ. Also, expect persecution from fakes and imposters. Expect persecution from fakes and imposters. Wish ko lang hindi tayo mapapasok ng mga peke. Pero ganun talaga. Madaming fake sa paligid. At sa loob ng Christian church, meron din. At yung ilang mga fake nga, hindi sila aware na fake sila. Akala nila genuine sila, totoo sila, pero actually fake. At dahil yan ang reality ng Kristyanismo, you need to expect some form of suffering, some form of difficulty. Expect persecution.
Anong sabi ni Pablo? Sabi niya, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evil people and impostors will go on from bad to worse, deceiving and being deceived. Kaya nga mga kapatid, makinig kayong maigi, mag-ingat sa mga impastor at mga impakto. Sige, next. Pindot ulit. Sige pa. Ayan. Humabol ka. Mag-ingat sa mga impastor. Madami kasi akala mo pastor, yung pala impastor. Hindi naman totoo. Sabi ni Apostle Paul, evil people, mga impakto yan mga yan. Mga kapatid, mag-ingat. Ang daming mga ganyan, malevolent. Having the form of godliness but denying its power. Akala mo maka-Diyos pero actually, makasarili. Lahat ng tinuturo, lahat ng mga sinasabi, lahat ng ginagawa patungkol sa kanyang sarili. At ang pinakamatinding kasalanan actually, yung sin of pride, yan ang nagdapa sa sangkatauhan. Maski mga anghel, nag-fall dahil sa ganyang klaseng kasalanan, yung pride. So mag-ingat sa mga impastor at mga impakto, mga kapatid. Meron ba kayong kilalang ganyan? Yung mga impastor at mga impakto, usually, walang ibang tinuturo yan, kundi giving. Trip na trip niyan yung magturo patungkol sa pagkakaloob kasi gusto niyang gawin, hut-hutin ng lahat ng pera ninyo. Gusto nila yumaman sila at your expense. Yan ang kanilang mga mensahe, kaya mag-ingat, mga impastor yan. Ano pa? Usually, pag nagpipreach ang mga yan, walang ibang illustration kundi ang sarili. Lagi, pag magbibigay ng halimbawa patungkol sa kabanalan, kabutihan, kagandahan, sarili palagi yung illustration. Bakit ganon? Because they are trying to build their persona. Ang gusto nila silang hangaan, hindi naman nila dinadala mga tao kay Kristo. Gusto nila sa kanilang mga sarili. Mag-ingat sa mga impastor at saka mga impakto, mga kapatid. Evil men and impostors. Meron ba kayong kilalang ganyan? Ang dami ko nakikitang ganyan sa internet Salamat sa Panginoon, wala sa GCF. Hopefully. Wala pang lumulutang na ganyan. Pero dapat tayo maging maingat, maging very, very vigilant, mga kapatid. John 15:18-19 tells us, if the world hates you, understand that it hated me first. The Lord Jesus is speaking here. If you were of the world, it would love you as its own. Instead, the world hates you. Why? Because you are not of the world, but I have chosen you out of the world. Bakit ka napapersecute sa mundong ginagalawan? Kasi hindi ka tagalupa. Hindi ka taga rito. Kung tagalupa ka, taga rito ka, mamahalin ka ng daigdig na ito. Pero pinili ka ni Kristo. Ginawa ka niyang citizen of heaven. And because of that, you will continue to be a foreigner in this world. You do not belong here. You belong to the kingdom. You will continuously be alienated while here on earth. Learn that well. Huwag niyong hanapin ang pagiging kaibigan ng mundo. If you love the world, the love of the Father is not in you. Mark that word. Hindi yan sa akin galing. Galing yan mismo sa Ebanghelyo. Ang mga nagmamahal sa mundo, hindi nagmamahal sa Diyos. Mag-ingat. Philippians 1:29. Si Pablo muli, sabi niya sa mga taga-Pilipos, for it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for Him. Ito naman pala Hindi lang tayo tinawag para manampalataya. Tinawag tayo para magdaan ng pagdurusa. Kasi sa pamamagitan nun, maluluwalhati natin ng Panginoon. Yung suffering will come in different shapes and forms. Depende yan. Kung magulang ka, sigurado madami kang pagdurusang mararanasan. Pero kahit na ikaw ay anak, madami ka rin pagdurusang mararanasan. Anong dapat natin gawin? I-expect. I-expect mo yung difficulty on this side of eternity. Point number 3, please, brothers and sisters, continue in the faith, firmly believing the Bible. 2 Timothy 3, verses 14 to 15. Continue in the faith, firmly believing the Bible. Napakahalaga nung nagpapatuloy. Napakahalaga na nagpapatuloy.
Kung ano yung tinanggap mo nung una, kung ano yung pinanampalatayanan, manatili ka doon at isulong mo yon. Continue in the faith, firmly believing the Bible. Anong dapat mong gawin? Honor and value your spiritual heritage. Honor and value your spiritual heritage. Tingnan niyo po ang sabi ni Pablo kay Timothy. But as for you, continue. Continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings. Anong dapat gawin? Mga kapatid, listen and listen well. Remain and carry on. Be thankful for your Christian family. Kailan ka huling nagpasalamat na Kristiyano ang mga magulang mo? Kailan ka huling nagpasalamat na merong godly influence yung mga kamag-anak mo sa'yo? Madalas pinagsasawalang bahala natin. Minsan nga, naiinis pa tayo sa magulang natin na pinipilit tayong mag-worship. Pero naintindihan mo ba yung value niyan? Ang sabi ni Pablo kay Timothy, continue in what you have learned. Bakit? Yung mismong mga magulang mo, yung lola mo, si Eunice and Luis, yung nanay mo at lola mo, sila ang unang nagbalita ng ebanghelyo sa'yo. Magpatuloy ka. Ibig sabihin, pwede mong pagtiwalaan itong mga taong ginamit ng Diyos kasi mahal ka nila. Nakakalungkot maging sa ating henerasyon, ang daming mga kabataan hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Pasensya na kayo, masakit ako magsalita, but the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. Marami sa atin walang utang na loob. Akala nyo pinahihirapan kayo ng magulang ninyo dahil ini-impluensyahan kayo maging maka-Diyos. Dapat nga kayong maging mapagpasalamat na isinilang kayo sa isang Kristiyanong pamilya. Na kahit hindi sila perfect, kahit na ang dami nilang difficulties, dami nilang mga nagiging pagkakamali, nananatili sila sa pananampalataya. Hindi lahat naman ng tao na bibigyan ng opportunity to be exposed to correct teachings. Hindi naman lahat na-expose sa gospel. Pero ikaw, biniyayaan ka ng Diyos ng pamilyang Kristiyano. Kailan ka huling nanalangin ng merong taus-pusong pasasalamat para sa ministry ng nanay mo at tatay mo? Kailan? Huwag kayong magagalit sa akin, pero napakarami sa atin, napaka-ingrato natin. Hindi tayo marunong tumanaw ng utang na loob sa mga taong ginagamit ng Diyos para tayo ma-impluwensyahan ng positibo patungo sa mabuting buhay kay Kristo. Kung hindi nyo pa yan ginawa, please, nakikiusap ako sa inyo, timingan nyo na lang. Magpakita naman kayo ng gratitude sa mga kamag-anak ninyong ginamit ng Diyos para kayo makakilala kay Kristo, para kayo magkaroon ng positibong pananampalataya. Please. Also, please be well acquainted with the sacred writings. Be well acquainted with the sacred writings. Ano yon, mga kapatid? Magkaroon naman tayo ng devotional life, active devotional life. Hindi porket Kristiyano yung mga magulang mo, like ka na nag-e-expect na silang pagmumula ng Word of God. Read the Word of God for yourself. You have absolutely no excuse why the Bible is available to you in different forms. Nasa cellphone mo na yung Bible eh. Nasa tablet mo na, nasa laptop mo na, nasa PC mo na. Wala kang excuse para sabihin na wala akong time, na hindi ko naabot ng salita ng Diyos. Gamitin mong alay yung technology. Kung wala kang physical Bible, pero ang marami kasi pinipilit na dapat yung Bible na totoo, papel eh. Nakikiusap ako sa inyo, tama na yung ganyan, ang daming mga namamatay na puno. Dahil sa pagpipilit natin, dapat papel. Pwede namang electronic eh. Makinig kayong maigi ha. Ang pinaka-precious na bagay sa entire universe ay hindi naman diamond. Hindi titanium. Ang pinaka-precious na bagay sa sinukob, alam nyo kung ano? Puno. Walang puno sa Mars, walang puno sa Venus. Walang puno sa Mercury. Dito lang yan sa planet Earth, binigay ng Diyos. Tapos lahat papatayin mo para maging papel. Utang na loob naman eh. Pero hindi porket ganyan ang ating paniniwala, hindi na tayo magiging acquainted sa Bible. Kasi ang dami namang paraan para mabasa ang Word of God.
Pastor, malabo na ang mata ko, hindi ko na mabasa yung mga maliliit. Di audio Bible. Audio Bible, patulugin mo yung cellphone mo. Makinig ka sa Word of God because faith comes from hearing. And hearing from the Word of God. Wala kang excuse. Wala. Meron akong kaibigan, best friend na pastor. Malabo na yung kanyang mata dahil sa diabetes, nasira na yung kanyang dalawang mata. Pero hindi nahaharangan ng kahit na anong bagay yung kanyang devotion to the Word. Audio Bible ang ginagamit niya mula umaga hanggang gabi, nakikinig sa Word of God. Ang tanong, ganyan ba tayo? Are we acquainted with the sacred writings? Yan ang sabi ni Paul kay Timothy. Di ba? Be acquainted with the writings. Bakit? Kilala mo naman kung sinong naghatid sa'yo ng ebanghelyo, yung nanay mo at saka lola mo. Si Lois at saka si Eunice. Mga kapatid, the foundation of early instruction, early spiritual education, often from family, plays a crucial role in developing a strong, enduring faith. Nakikiusap lang ako sa inyong mga magulang, makinig kayong maigi, mahalagang sasabihin ko. Huwag kayong mainip, please. Pag kayo nagsishare ng gospel o di kaya ng word of God, parang binhiyan. Ang trabaho nyo lang, magtanim, maghasik. Hindi kayo nagpapalago. Hintayin nyo. Nakita natin yan maski dito sa GCF Pampanga, yung dating pastor natin, yung una nating pastor, si Pastor Labtira, yung anak niyang lalaki, napakatigas ng ulo. Sabi nga ng iba, napakawalang hiya daw eh. Pero nagtiyaga si Alet Suliman, na Sunday school teacher nung araw, na i-disciple yung bata. Lo and behold, alam nyo bang isa siya sa pinakamahuhusay na pastor ng GCF ngayon? Nandun siya sa GCF Makati? Huwag kang mainip. Hindi mo kasi trabaho magpalago ng salita ng Diyos sa puso ng anak mo. Ang trabaho mo lang maghasik, mag-share ng binhi. Hayaan mong lumago yun sa kanyang eksaktong panahon. Maski sa sarili kong anak, hindi ko naman yan pinilit, pinuwersa na magkaroon ng deeper faith in God. I just allowed him to discover Jesus Christ. I simply set an example before him. But we all need to be acquainted with the sacred writings, with the Bible. Lahat tayo merong responsibilidad. Personal responsibility natin yan. Each believer must take personal responsibility to continue in what they have learned, ensuring their faith is active and growing. Kumusta po ang inyong devotional life? Linggo ngayon, ang marami sa inyo siguro hindi na nag-devotion. Makinig kayong maigi. Your faith, the strength of your faith is directly proportional to the strength of your devotion to God's Word. Madaling makita kung sino yung mga lampas sa pananampalataya. Yun yung mga taong mahina ang debosyon sa salita ng Diyos. Because only the Word of God can truly strengthen you in your inner being. Only the Word of God can strengthen you in your inner being. Kaya nga, napakahalaga for us to know our Bibles well. Pindot ulit. Sige lang, dire-diretso hanggang sa dilaw. Yan, know your Bible well. Know your Bible well. Next, please be biblically wise for salvation. Continue through faith in Christ. Continue through faith in Christ. Ang sabi diyan, how from childhood you have been acquainted with the sacred writings which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Hindi lang tayo basta-basta nag-attempt na magkaroon ng pananampalataya ang mga tao. Gusto nating pananampalatayang nagli-lead to wisdom. Wisdom that leads to salvation through faith in Christ. Yan ang ating hangad. So please, brothers and sisters, have a biblical saving faith. Scripture is the source of wisdom for salvation. Hindi nyo madidiskubre yung kaligtasan kay Kristo Jesus liban sa kanyang salita. Special revelation kasi yun. Merong general revelation, nakikita natin na merong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. Pero ang pagliligtas ni Kristo, special revelation only through the Word of God. The Bible is not just historical text. It is a living and active scripture providing wisdom that leads to salvation. So believers should engage with the Bible regularly to grow in their understanding of their faith.
Regular dapat ang inyong engagement with the Bible. Deuteronomy 6:6-7 tells us, "These words I am commanding you today are to be upon your hearts. And you shall teach them diligently to your children. And speak of them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up." Anong dapat topic palagi ng usapan sa bahay, maski pag nag-excursion? Word of God daw. Tanong, kailan kayo huling nagsalita ng Word of God sa inyong sariling pamilya? Kinumand yan ni Lord. Maging si Kristo, yan din ang sinabi, mga kapatid. Si Paul, sabi niya sa Colossians 2:6-7, "Therefore, just as you have received Christ Jesus as Lord, continue to walk in Him, rooted and built up in Him, established in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness." Continue in the faith. Magpatuloy. Maraming mga puwersa na maghihinto sa iyo. Pero ang minumungkahi ng salita ng Diyos, magpatuloy ka, kapatid. Our fourth and final point. Defend the absolute centrality and sufficiency of Scripture, verses 16-17. Defend the centrality and sufficiency of Scripture from verses 16 and 17. Una sa lahat, understand the nature of Scripture. Unawain ninyo yung kalikasan ng salita ng Diyos. Ano ba yung salita ng Diyos? Ang sabi ni Pablo, all Scripture, lahat daw ng Biblia, ang kabuuan ng Biblia, is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. So what do we need to do? Believe that all of Scripture is breathed out by God. All of Scripture is inspired. Ano ba yung inspiration, mga kapatid? Pag kayo ay humihinga, pag humuhigop kayo ng hangin, ang tawag doon inspire. Pag bumubuga kayo ng hangin, ang tawag doon expire. Expiration and inspiration. Bakit sa tingin nyo, yun ang ginamit na terminology ni Pablo sa pagpapaliwanag ng nature ng kalikasan ng salita ng Diyos? Alam nyo ba, na kung walang hangin ng aking lungs, hindi ko kaya magsalita? I need to inspire first in order to expire something. Alam niyo ba yun? At ang sabi ng Bible, ang buong Biblia daw, ang buong Scripture ay ano? Inspired by God. Ibig sabihin, lahat daw yan ay nagmumula sa Panginoon. You need to recognize that the Bible is God-breathed, meaning it carries divine authority, and it is therefore trustworthy for teaching and guiding our lives. Anong pinaniniwalaan natin tungkol dito? Verbal plenary inspiration. Tandaan nyo yan, ha? Ulitin nyo nga. Verbal plenary inspiration. Repeat. Verbal plenary inspiration. Yan ang read natin sa Scripture. Ganyan natin binabasa ang Bible. Ano bang ibig sabihin ng verbal? Ibig lang sabihin that every word from the Bible is inspired. Ano naman ibig sabihin ng plenary? That all parts of the Bible are what? Fully authoritative. Hindi katulad ng sinasabi ng iba na the Bible contains the Word of God. No, the Bible does not contain the Word of God. The Bible is the Word of God. There's a big difference. There's a big difference. Special revelation yan. Walang ibang paraan para mo makaniig ang Diyos liban sa kanyang self-revelation. If God is truly God, He must reveal Himself in order for us to understand who He is. Hindi naman ganong malalim itong pilosopiyang sinishare ko sa inyo, mga kapatid. Mababaw lang ito. Pero gusto ko maintindihan ninyo, maski ako hindi nyo ako pwedeng makilala kung hindi ko ipakikilala ang sarili ko sa inyo. Yun ang reality. And the Bible is God's self-revelation. You can only know Him well through His Word. Kaya nga, the Bible is inspired. Because our God is a self-revealing God. Gusto niyang makilala siya ng kanyang mga nilikha. And please realize the benefits and purposes of Scripture. May mga benepisyo ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang sabi dito, tignan niyong maigi, all Scripture is breathed out by God and what? Profitable. Yung profitable is a business terminology, an accounting terminology. Ibig lang sabihin yan, meron kang mapapala, meron kang ganansya.
Anong ganansya ng salita ng Diyos? Sa pagtuturo, sa pagtutuwid, sa paglalagay sa tamang direksyon, at sa pagtitrain, sa pagsasanay. Teaching, reproof, correction, and training in righteousness. Ang tawag natin dyan, comprehensive utility. Mga kapatid, please understand that the Bible is useful for instruction, for conviction, for correction, and for training in righteousness, covering all aspects of spiritual growth and maturity. The Bible is all you need. Yan ang reality niyan, mga kapatid. So what are the gainful and rewarding impacts of God's Word? Kailangan mo ang Bible para ka maturuan. Kailangan mo ang Bible para ka maituwid. Kailangan mo ang Bible para ka matrain ng tama at masaway sa mga pagkakamali mo. Yan ang ganansya natin sa Word of God. Ikatlo, ikahuli, be completely equipped for every good work through the Bible. Mga kapatid, ang mga gawain, ang mga good works na katanggap-tanggap sa Diyos ay yun lamang pinrescribe niya. Kung hindi pinrescribe ng Diyos, huwag mong gawin. Ganun lang kasimple. Alam mo, napakaraming mga tao ang titigas ng ulo. Pupunta pa sa doktor, hihingi ng prescription, hindi din naman susundin. Abay, medyo may problema ang utak mo pag ganun eh. Kumonsulta ka pa sa doktor, ayaw mo naman siyang sundin. Nag-aaral yan ng medisina ng mahabang panahon. May authority yung tao. Ang mga tao na sa ating panahon, ganun ang estilo eh. Makikinig ako sa iyo, pero kahit nasabihin mo pa kung anong tama, wala akong pake, gagawin ko pa rin kung anong gusto ko. O sinabi mong meron akong sakit, sinabi mong meron akong alta presyon, meron akong high blood. Ang gagawin kong gamot ay tsaa. Ang taas-taas na nga ng BP mo, gusto mong gamot, tsaa. Utang na loob. Tapos nagtataka ka pa kung bakit ka merong headache at napupunta sa emergency room. Matigas kaya ang ulo mo. Ang mga mabubuting gawa na hangad ng Diyos ay yung mga mabubuting gawang pinrescribe niya. Okay? Makinig kayong maigi. Maraming mga mabubuting gawa na pwede kayong gawin, pero yung katanggap-tanggap sa Kanya ay yung mga good works na siya mismo ang nag-initiate sa buhay mo. Siya mismo ang nagtumawag sa life mo. Kaya ang sabi dito sa verse 17, that the man of God or even the woman of God may be complete, equipped for every good work. Lahat daw ng mabuting gawa. Nag-uugat sa salita ng ating Panginoon. So please mga kapatid, you need to question yourself. Are you complete and equipped for good works? Are you? Trabaho yan ng scripture ng Bible to equip us for service. You need to embrace the role of the Bible in equipping your life for every good work. Preparing us to serve God and others effectively. You can only serve God and others effectively as you submit yourself to the authority of God's Word. Parang katulad din yan ng pagsunod sa prescription ng doktor. Gagaling ka lang pag ininom mo yung tamang gamot. Pero kapag pinipilit mo pa rin yung sarili mong nais na kung ano-ano, na pamamaraan, huwag kang mag-expect na magiging katanggap-tanggap, kapatid. Sabi ni Peter sa 2 Peter 1:20-21, above all, you must understand that no prophecy of Scripture comes from one's own interpretation. For no such prophecy was ever brought forth by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ang lahat daw ng Bible galing sa Diyos. Lahat ng prophecy galing sa Diyos. Wala daw galing sa tao. Ganun ba ang attitude mo sa Bible? Pag nagbabasa ka ba ng Bible, para kang nakikinig sa Diyos? Ganun ba ang understanding mo? Matthew 4, verse 4. Si Jesus ang nagsasalita dito. Sabi ni Jesus, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Please, mga kapatid, the Word of God is not cake for special occasion. It is bread for daily consumption. Huwag naman yung tipong mo, makikinig ka lang sa God's Word tuwing linggo. Parang cake lang sa life mo. Hindi, pang araw-araw yan, nakain. Marami mga tao, healthy sa labas, pero actually yung spirito malnourished.
Ang totoo niyan, marami nga sa atin dito, mukhang sobrang healthy na eh. Pero ano kaya ang ating kaluluwa? Healthy din kaya? Ang nagpapalusog lang sa ating kaluluwa ay ang salita ng ating Panginoon. In closing, mga kapatid, sa ating pagwawakas. In our text for today, 2 Timothy 3:10-17, Paul holds out his life testimony as a living example for Timothy and for every believer who will come after him. Yan ang ginawa ni Pablo. Sinet apart niya ang sarili niya bilang isang mahusay na halimbawa para kay Timothy at halimbawa para sa ating lahat. For Paul, doctrine and daily living must go hand in hand. Hindi hiwalay yung doktrina sa pang-araw-araw na buhay. Magkasama yun. Doctrine and daily living must go hand in hand. A true, faithful ministry must involve a clear biblical teaching, consistent behavior, Christ-centered purpose, unwavering faith, patient endurance, sacrificial love, and steadfast perseverance. Hindi lang dapat tayo nagtuturo ng tama, ipinakikita natin sa buhay natin yung ating katuruan. Mga kapatid. At tama yung ating layunin. Nananatili tayo sa ating faith at tayo ay nagpe-persevere. Ganyan ang buhay Kristiyano. Observing and imitating such a pattern secures all believers from error and propels us toward faithful and fruitful ministry in Christ. Pag sinunod natin yung pattern na yun, ano mangyayari? Magiging tayong faithful at magiging tayong fruitful sa ating Christian faith. Faithful and fruitful. At ganyan ang hinahangad ng Diyos para sa ating lahat. Also, Paul insists that the entire Bible comes straight from God and carries His full authority. Ang Bible ay authoritative. He emphasizes the divine origin of the Bible, asserting that God Himself inspires it. Pag binubuksan mo yung Biblia, pag binabasa mo ang salita ng Diyos, kinakausap ka ng Panginoon. Yun ang reality. It's a conversation between God and you. The term God-breathed suggests that the scriptures or the Bible are not merely human writings, but are infused with the breath of God, like how God breathed life into Adam. This concept is foundational for understanding the authority, the infallibility, and the sufficiency of the Bible. Inspired by God ang Bible. Kinakausap ka niya pag binubuksan mo yan. All scripture is divinely inspired. Greek, theopneustos. Sabihin nyo nga, theopneustos. Ibig sabihin, inspired, breathed out by God. This fact in itself should be an adequate reason for proclaiming the Bible. Sapat na dahilan na yan eh. Naisulong natin ang Biblia. Bakit? Ang Biblia daw ay hininga ng Diyos. Kaloob ng Diyos. Mensahe ng Diyos. Love letter ng Diyos. Sapat na dahilan yan para isulong ang Ebanghelyo. Sabi ni Dr. Thomas Constable, the Bible does not merely contain the Word of God or become the Word of God under certain conditions. It is God's Word, the expression of His person, His heart, mind, and will. Ang ganda ng kanyang pagkakasulat, mga kapatid. Hindi nagko-contain ng Word of God ang Bible. Ang Bible mismo ang Word of God. The doctrine of divine inspiration is affirmed in 2 Peter 1:21, where it is stated that prophecy never had its origin in human will, but prophets spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. This highlights the belief that the entire Bible, both the Old Testament and the New Testament, it is authoritative Word of God. Authoritative Word of God, yung OT and NT put together. Because it is inspired, Scripture is perfectly suited to teach us concerning God, convict us when we sin, correct us when we lose our way, and counsel us and mold us to display God's righteousness. So kailangan mo talaga yung Word of God kasi inspired, breathed out by God. Sabi ng Berean Study Bible Notes, a believer who regularly submits to the Word will be thoroughly equipped for every good work. 2 Timothy 3:17, strong in doctrine, soft in heart, and set ready for obedient action. Alam na alam mo yung nagba-Bible study, alam na alam mo yung merong devotional life. Bakit? Strong in the faith, strong in doctrine, soft in heart, malambot ang puso sa Diyos at sa kapwa. Set ready for obedient action, handang sumunod. May willingness to obey. Kaya nga mga kapatid, isinusulong natin itong ways to survive
the last days. Number 1, A, accept and follow godly examples. B, brace yourself for persecution and opposition. C, continue in the faith, firmly believing the Bible. And finally, letter D, defend the absolute centrality and sufficiency of the Bible. Here, at GCF Pampanga, we are in the ministry of knowing Christ deeply and making Him known widely. To God alone be all the glory. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat. Thank you for giving us the patience to remain under the preaching of your word. Thank you, Lord, for giving us the wisdom to understand the meaning of your word. And more importantly, thank you for the power of your Holy Spirit at work in our lives, transforming us from the inside out. Marami pong salamat sa pagkakataong makapakinig ng iyong salita at mabago ng iyong banal na spirito. Sinasamba ka namin, pinasasalamatan sa ngalan lang ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Amen.